Paliit na ng paliit nga ba? Or mawawala ba ng tuluyan ang minority group o yung oposisyon na senador o mas kilala kung tawagin sila ay Duterte Senador or Maka Duterte dito po sa mga ongoing investigation ng COMELEC, ng ICI, ng DOJ, okay, ng Ombudsman at ang malaking posibilidad na ito'y makarating lahat sa korte ang kanilang posibleng pananagutan. Alam niyo, kung di ako nagkakamali sa ngayon ay siyam yata yung minority na pinumunuan ni Senador Cayetano. Yung grupong yan Estrada, Escudero, Villanueva, yun Bato de la Rosa, Padilla, at saka sino itong isa? Bongo. Yan po yung oposisyon at Marcoleta nga. Sandali. Sa mga pinag-uusapan ngayon sa investigasyon, 3 yung incumbent senador na pinakakasuhan ng ICI, kakasuhan ng Ombudsman sa Sandigang Bayan sa graft in corruption non-bailable offense. Escudero, Villanueva, at saka Estrada. Okay? Tapos ito namang, 3 na yon. Tapos itong 2, Bato, De La Rosa at Bongo, ang kanilang problema naman sa International Criminal Court. Kasi lumalabas ngayon na tila co-accused o sila ay kasama doon sa crime against humanity na kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. So 5 na sila. Sino pang isa? Si Marcoleta. Ang kaso naman ito hindi kakaiba. Perjury sa Ombudsman at disqualification naman sa Office of the Commission on Election o COMELEC. O di ang matitira, ilan na lang, Padilla at saka si si Cayetano. Sino pa ba? Yun lang. Paano yan? So, hindi po ito harassment, hindi political harassment. Ito ay dahil sa ongoing investigation, pagpapatupad ng batas. Rule of law ang pinapairal ng Marcos administration. At tama yan. Hindi pwedeng ibaliwala ng gobyerno ngayon ang mga posibleng pananagutan at paglabag sa korupsyon law. Itong nangyari sa korupsyon sa flood control, infrastructure at iba pa. Yun po yun. Pag sinabi ng mga Maka-Duterte o anti-Marcos na ito'y political harassment, yan ay gimmick lang, propaganda lang yan. Hindi pwedeng political harassment pag may ebidensya, may complainant, ang complainant, peoples of the Philippines. Yun po yung malinaw. Okay? Kaya huwag kayong maniwalang ito'y political harassment, ito ay panggigipit ng gobyerno sa oposisyon. Hindi. Meron kasi silang posibleng pang-abuso. Meron silang malaking responsibilidad sa batas at sa bayan. Kaya dapat sila panagutin. Unang-una, sila ay mambabatas. Sila ay tagagawa ng batas. Dapat sila yung halimbawa o sila yung nagpapakita na rumispeto, kumikilala sa ating mga batas. Kaya napakasama ng dating na yung gumagawa ng batas, sila pala yung lumalabag. Base sa naputukang mga ebidensya sa graft and corruption, pang-abuso sa kapangyarihan. No one is above the law. Kaya dapat lang silang panagutin. Ikulong. Pagkatapos ng trial at mapatunayan. Yun po yun. So, maswerte tayong mga Pilipino kasi yung batas pinapairal ng maayos. Walang paglabag sa karapatang pantao. Due process ang rule of law. Yan ang tama. Nasanay kasi yung mga followers ng mga Duterte na 6 na taon, panahon ni Duterte, nawala yung rule of law. Puro tokang at pagmumura, pagbabanta, panlalait, pambabastos,
ang ginagawa ng dating Pangulo sa publiko, sa telebisyon, sa social media, laban sa mga hindi kapartido o hindi kaalyado. Pero yung pagpapatupad ng batas na siyang dapat gawin para magkaroon ng karapatan ng mga ibang taong kanyang pwedeng kalaban o kinakasuhan o kung ano man, hindi po ginawa. Puro pananakot at banta. 2-5 ang patayan ng mga panahon yun. Parang ibon lang kung patayin ang walang kalaban-laban. Walang due process. Kaya ayun, nakalaboso, nakakulong sa dahig. Itong mga kaalyado ng senador, wala naman silang ginawa ng mga panahong yun. Kasama sila sa nagpapalakpakan, tuwan-tuwa, nagtitilian pa, pag nagmumura at nagsasabing pinatay at pinapapatay ni Duterte ang mga sibilyan ng walang kalaban-laban. May reward pa. 1 million daw sa mga kapulisan. 2.5 milyon sa mga sibilyan. 2 milyon kapag malaking tao. Okay? Tapos may sinasabi pa si Duterte noon, encourage daw na lumaban yung kriminal. O, kita mo? Ganong katindi. Yun ang gusto nyo? Hindi pwede. Madilim na gobyerno yun. Malabong gobyerno yun. Malaki ang pananagutan noon pagkatapos ng term at ngayon nananagot na. Itong mga kasamahan nilang senador, wala silang ginawa ng panahong yun. Lalo na yung minority leader ngayon na sumisigaw na walang due process, na wala yung karapatan ni Bato. Kaya siya hindi pumapasok dahil hindi protektado ng gobyerno sa warrant of arrest. Ayun yung warrant of arrest ang tanging paraan para humarap siya sa korte, ipaglaban at ilaban ang kanyang karapatan. Eh, nung mga panahong sila ang naghahawak ng kapangyarihan, walang warrant of arrest. Katok sabay putok. Double barrel campaign, tokhang operation. Yun ang sumira sa masamang imahe natin sa ng Pilipinas sa international community. So ngayon, pinapaira lang batas. Kaya pinapaliwanag ko ito, kulang kasi ang paliwanag ng Malacanang. Kaya ako naman, laging volunteer lang ang ginagawa natin. Karapatan ko naman sabihin ito dahil ang mga mamamayang Pilipino sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, dapat malaman nila totoo. Dito sasabihin natin totoo, real talk lang. Hindi ako tagapagtanggol ng Malacanang. Sinasabi ko kung ano ang ginagawa ngayon. Batas ang pinairal. Nung nakaraan, tapang, pagmumura ang ginawa. Kaya kanilang pananagutan yun. Ngayon, 7 o 6 na senador itong alanganin ngayon. Kakasuhan sila at posibleng makulong talaga. Lalo na po yung anti-graft at saka plunder. Ano ba ang plunder? Pandarambong sa bayan. Non-bailable offense. Good luck sa inyo. Hindi ko sinabing guilty kayo. Sa aking opinion, yan ang nangyayari. At kayo naman ay malayang lumaban sa korte sa tamang pamamaraan at oras at panahon. Ano po ang inyong masasabi niya?